Kuya Bal at Mighty Emmy nagkabanggaan. At Ruel of Malalag binigyan ng kondisyon sa paghiwalay dito sa Kalingap. At Kalingap Rob sinagot ang issue sa pag-attend at sundo sa mga Kalingap Angels. Kalingap Ian nakausap na ang basher ng Jomcar. At samahan nyo guys nagawa ng reaction video at commentary dito sa loob at labas ng Kalingap. At simulan natin ito guys. Tara, let's bagets! Kalingap dance, 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 dance. Kalingap dance, 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 dance. Inyong kalingap ang laging hanap-hanap. Tumutulong Disclaimer, ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinion or komento ng reactor ay sariling pananaw at hindi ito pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sarili pagpapasya pa rin ang masusunod. This is strictly for adults only. Hello po guys! Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ito po ang paborito nyo reactor, Berzano TV 2.0. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang at December 9, 2024 at mapagpalang araw po. At syempre shoutout po sa lahat ng mga Kalingap partners sa buong mundo. Syempre dito sa Pilipinas po, mula Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila. Kalingap Bobby, Kuya Bronx, Kalingap David, Mr. J. At syempre guys, shoutout po natin ang buong team Kalingap, especially mga kapwa OFW natin dyan. At ito po ang tamang channel para sa inyo at maging updated at magbigay tayo ng komento at reaksyon no, sa mga pangyari dito sa loob at labas ng Kalingap. At syempre, shoutout po muna natin ang team Kalingap sa pangunguna yan. Syempre, ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang. At syempre, shoutout din po sa nag-iisa at co-founder, no? Nag-iisang co-founder at ina ng Kalingap na dapat respetuhin at dapat disuportahan. Syempre, ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. At syempre, hindi natin kakalimutan ng director at nagpapaviral sa Kalingap, ang nag-iisa Kalingap Rob. At eto na nga guys. Nako, medyo madugo-dugo to Bakit madugo, no? Medyo pag kasi ang ano yan guys parang ano lang yan ano lang idiomatic expression, no? Kumbaga parang issues, no? Pag issue kasi talaga medyo madugo. So medyo maselan siyang itakel. So ako po nagpapauna sa inyo, no, as much as possible, no, hindi po ako nandito para maipag-away at try po natin na bigyan ng reaction at komento yung mga pangyayari ngayon dito sa loob ng Kalingap, especially dito nga kay Kuya Bal, no, sa pagitan ni Kuya Bal at ni Mighty Emmy, no. At actually guys, nakilala ko yan si Ate Emmy, no, sa reunion, no. Okay naman po yan, mabait po talaga yan. Kaya lang minsan di natin may iwasan talagang there's something problem na nagbigla na lang suddenly will appear, no. So at nagkakaroon talaga ng girian or tampuhan whatsoever. Kasi nga ito nga si Kuya Baldo sa live niya nagbanggit siya na mag-TikTok na lang si Mighty Emmy. Kaya lang ay based dito sa ano, no, parang hindi tinik yun ni Ate Emmy na as a positive. Pero actually guys, for me, you know, there's a positive comment from Kuya Bal. Kasi ang TikTok po ngayon, kung sa mga senior citizen natin dyan, no, sa mga hindi updated sa mga social media account o social media platform, ang TikTok po ngayon, no, pag sinabing mag-TikTok ka na lang, maganda po yun kasi marami pong kumikita ngayon sa TikTok. Like Rachel Morales, no? Binanggit niya talagang kumikita siya ng mahigit 100,000 doon sa pagti-TikTok niya, no? At alam naman yan ng mga viewers and even yung mga supporters niya, binanggit nila sa akin yan, no? At yun nga, no, nabanggit ni Rachel daw
na kumikita siya ng 100,000 mahigit doon sa TikTok. TikTok pa lang yung guys Kaya nga pag sinabi mag-TikTok ka, hindi wala naman po masama talaga doon, no? At para sa akin, no, don't take it negative. Take it as positive. No, we always say na, dapat maging dapat maging positibo tayo. But sometimes, why we take it as a negative, no? But still, I don't know kung ano pa rin yung pinaguhugutan ni ni Ate Emmy. Mabait po yan si Mighty Emmy, wala po akong ano diyan. Kaya lang syempre yung issue nila magkakapatid, labas po tayo dyan dahil sa family matters. Ano? At the same time, Ruel of Malalag binigyan ng kondisyon sa paghiwalay dito nga sa Kalingap. Ano yung mga kondisyon na yun, guys, no? At papanoorin po natin yan. At ang ano din, guys, tandaan nyo, hindi po inalis si Ruel of Malalag sa Kalingap. Iba yung inalis ka sa hiniwalay ka. Kumbaga, kung titik nyo as positive po yun, yung sinabi ni Kuya Bal, na kailangan na mag-solo or mag-establish si Ruel of Malalag kasi may reactor na siya, may sponsor. So, for what? Hindi siya mag-solo. Kasi yung pagsisolo naman guys, talaga makakatulong yung para mag-grow. Like, alam ko si Ka-Business, part din ng Kalingap dati yan. Tapos nag-solo siya, no? Basta bago lang po ako sa Kalingap, no? Pero pagkakaalam ko si Ka-Business, no? Nag-solo yan. Dating Kalingap din yan. Kilala nila Kalingap Rob, nila Kuya Bal. Kita nyo naman, maganda yung takbo ng ni Ka-Business, no? At wala akong nakikita na kung magsolo man si Ruel, at I think naman napakasipag ni Ruel at marami nagmamahal sa kanya, kayang-kaya naman po. At meron din nga yun, binigyan din ng option noon ni Kuya Bal si Ruel of Malalag ng mag-stay siya. Ngayon nga lang, merong kondisyon. Ang unang kondisyon na narinig ko doon, yung pag-alis ng reactor at ni Mighty Emmy, aalisin kung gusto niya mag-stay. Ngayon, sa live ni Kuya Bal kagabi, no, parang ang nangyari, guys, tawag dito, parang 12 na yung condition ni Kuya Bal. Paanggan natin kung ano ba yan, no? At the same time, Kalingap Rob sinagot yung issue sa paghatid at sundo sa mga Kalingap Angels. So, paanggan natin yan. At the same time, Kalingap Ian, nakausap yung basher ng Jomcar na nambabash din sa kanya. So, siguro, hindi ko na papatagalin at alam ko excited na kayo guys, no? At simulan natin to. Tara, let's ba guys? Unahin natin si Kalingap Ian. Paanggan natin guys yung kanyang ang pamagat po ng live niya, nakausap ko na ang may-ari ng fake account, Jomcar Topokob, no? Play natin. Sabi ko, may kita nyo po sa thumbnail ko mga Kalingap, nakausap ko na po yung nagmamay-ari ng fake account and tumawag po siya sa akin siguro. Actually po mga Kalingap, bago po siya tumawag sa akin, alam ko na po yung pangalan niya, alam ko na po yung itsura niya, alam ko na po kung tawag doon, kung nasaan siya. And kanina po nabigla ako dahil tumawag po siya. Pero yung una hindi ako sigurado na siya yung kasi ang ginagawa niya po ay nagpapalit-palit po siya ng account. And nung una, mga Kalingap, nung tinatawagan niya ako mga Kalingap, akala ko talaga ay aawayin niya pa ako. Kumbaga, makikipag-away pa siya. Kumbaga, makikipaghamunan siya. Akala ko mga Kalingap, tawag doon, hahamunin niya pa ako. Alam niyo, parang yung iinisin ka palalo. Pero kabaliktaran po yung nangyari. Kasi nung una, ang nangyari po mga Kalingap. Guys, nung una kasi nagalit si Kalingap Ian, napanood ko yung unang reaction niya doon na yun nga, parang binabas siya. Pati, ang masakit kasi, pati asawa niya. Kasi pag binabas kung i-bash ka eh. Pero pag dinamay mo yung asawa, iba na yon. Ipaglalaban mo na yon. Ay, yung Jomcar, ay, kumbaga, nag-open up po siya mga Kalingap. Nag-open up. Actually po mga Kalingap, sobrang, na din po pala, grabe na din yung damage na nagawa niya kay Carla din. Kasi madami na din po palang, chat siya kay Carla din. So siya po yun mga Kalingap, pabuduisin ng ano sabi mo? Ganun din po pala mga Kalingap kay Joy, yung camera. Pati kay Joy, binabash niya. So, hindi lang po pala ako mga Kalingap yung nagulo. Si Joy, si Joy. Emmy, si Carla,
Grabe, ano? Hindi ko lang alam si Sabi Joms na iyak daw Carla Bells. Siguro po dahil din po siguro sa mga message na yun. So grabe na din daw po pala ang message nito dun sa ano. So paparinig ko lang sa inyong mga kalingap. Nag-video po ako dito sa ano. Mga Ito po. kalingap mo ito matao dito. So ito na po ata yung poser po na gumagamit po ng pangalan ng Jomcar at mga pictures. So sagutin Poser, no? Ginagamit ang jump card, tapos maninira. natin mga kalingap. Hello Shoutout po, Tita Sino po Maskulada. sila? Salamat po. Record nyo ho, ako record nyo. Ayan po siya mga kalingap. Babae, no? Babae, no? Ang una niya pong sinabi sa akin doon mga kalingap ay i-record daw po siya mga kalingap. So, syempre bago po talaga yun ay nagre-record na ako kasi gusto ko syempre ng makakuha ng ebidensya, Tama yun, no? na Tama yun, Ian. protection din para sa akin Yes. mga kalingap. Oo. And hindi ko ina-expect itong mga susunod niya sasabihin. Mga kalingap mo ito matao dito. So ito na po ata yung poser po na gumagamit po ng pangalan ng Jomcar at mga pictures. So sagutin natin mga kalingap. Hello po, sino po sila? Record nyo ho, ako record nyo. Sige po. Ba't po naka-face mask kayo? Okay lang ulit, tanggap ko lang. Hi, Ma'am Amy. Ma'am Amy. Sino po sila? Ma'am Amy. Ba't naka-face mask si ate? Dapat di siya mag-face mask, no? Ako yung si Kuwan. Papakilala na ako sa inyo. Ikaw po Fake si... account. Ikaw po. Fake account? Nako po. Kasi madali kasi gumawa ng fake account, no? Ba't kaya nagawa ni mami to? Ito po ako po. Topokop, Ma'am jump Amy, card, sorry po, tumokop. sorry po. Hindi ko gusto. Hindi niyo po gusto ang alin po. Yung pag-chat ko sa kanya, alam nyo, gumanti lang ako sa mga fans ng Jomcar. So ayun po mga kalingap. Ang sabi niya po dito ay gumanti lang daw po siya sa mga fans ng Jump Jomcar. car. Okay. Sabi niya po dito sa akin, tawag doon, baka i-upload din po natin to pala mga kalingap, itong full usapan natin. Pwede, So ngayon po pwede. mga kalingap, ipagla-live lang natin, ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga napag-usapan namin. Overall, medyo okay naman po yung napag-usapan namin. And hinihiling ko lang talaga sana talagang sincere siya sa kanyang mga sinasabi ko. Nanonood ka naman po. Kung nanonood ka po, pangalan niya po ay Nori. So, Nori? sabihin ko na po ang pangalan niya ay Nori. Siya daw po si Nori. Hindi ko lang po alam kung yun po talaga yung tunay niyang pangalan. Shoutout sa iyo, JJ. So, hindi ko po alam kung yun po talaga yung tunay niyang pangalan. Pero sabi niya po sa akin, siya po si Nori. And, ay, nabak ko yung video. So, alam niyo guys na, kasi last time, parang hinahamon ni Kalingap Ian, yung basher na yan, no? Yung tao na yan. Then, inaalam niya, no? Ngayon, tapos ngayon niya, alam niya na kung saan nakatira, alam niya na yung pangalan, ganito, ganyan. Siguro, minsan kasi may mga ganyan, gagawa ng fake account, pag nasukol mo na, matatapang yan kasi nakatago eh. Pero pag nalaman mo kung saan nakatira, anong totoong pangalan, minsan doon na bibigay. Doon na hihingi ng sorry. Pero kung hindi mo sila minsan masukol, ito guys in general, no? Pag hindi mo sila masukol, ang tatapang na mga yan. Kasi nga, nakatago sila sa fake account. Pag nasukol mo yung mga yan, ang gagawin lang yan, iiyak-iyak yan. Magmamakaawa, ganito, mag-i-excuse na lang. Kasi yung sinasabi niya kanina na hindi niya gusto, kalokohan yun. I'm not judge her. Kaya lang, napaka-imposible kasi kung hindi mo gusto, napakahaba nung sinabi mo against sa ibang tao, paano mo hindi mo naging gusto yon? Ibig sabihin, gusto mo din yun. Walang hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo gusto, kalokohan yun. Correct nyo ako guys pero tuloy muna natin to. Siya daw po si Nori. And dati daw po siyang fan Nang alin? ng Kalingap.
O, tapos? Solid fan daw po siya ng Jomcar, as in diehard fan daw po siya ng Jomcar. Tapos? Yes po yan, Nori na Maril, Nori, Ah. iba-iba po ang pangalan niya. Iba-iba po Bakit? yung apelido niyang ginagamit. So, diehard fan po siya ng Jomcar. So, pinapanalangin niya daw po talaga ng Jomcar magkatuluyan. Hanggang sa ang nangyari po mga kalingap ay dumating po yung issue ni Jomar at Joy. Ah, Jomar at Joy. Nak ng pating naman, oh. Grabe naman si Joy na naman. Lintik talaga yung issue na yan, ah. Matagal na yan, ah. Diba guys, ano? Tuloy natin. And which is very sure ako 100% na walang Joy and Jomar. Oh, di ba? 100% walang Joy at Jomar. Manahimik na kayo, ha? Baka marami pa dyan tago-tago naniniwala sa ganyang fake news. Tapos, masyado kang obsessed. Talagang obsession, fanatism, tapos fake news, mababaliw ka dyan. Kaya dapat relax lang. Alalay lang, guys, ano? And kung maaalala nyo mga kalingap, isa po kami ni Ma'am Emmy sa nagtanggol po kay Joy noon kay Joy at Jomar noon na wala nga pong namamagitan dun sa dalawa. Kaya sila nainis kasi parang ang dating kinampihan pa nila si Joy. Okay. So, ayun, ang nangyari po sa kanya, siya po, sa part niya, hindi po siya naniniwala doon. Yun naman Simula yung daw po mahirap. nung magkaiso si Joy at Jomar, naging basher na daw po talaga siya ni Joy, ni Jomar, ng Jomcar, ni Carla, ng lahat ng kalingap at hanggang sa makita niya nga daw to, pati po sila Emmy, ay tawag dyan, nakita niya pati sila Emmy po mga kalingap na i-bash, talagang pinipm niya. Kumbaga, galit na galit po siya mga kalingap. Lupit ni ate, no? Nagawa niya pa lahat yan. Siguro lang ginagawa sa buhay yan. Kasi parang ang dami niyang oras eh. Ako ngayong oras kulang na kulang eh. Sobrang dami kong ginagawa. Kaya malaking bagay yung busy ka eh. Siguro mag-enjoy ka, nanonood ng kalinga para mag-enjoy. Pero hindi ubusin mo yung oras mo sa pangbabash. Kabobohan yan eh. Sorry guys, ano? Ba't mo iubos yung oras mo dyan? Tapos, wala ka namang katibay. Nakita mo naghahalikan, nagyakapan. Talagang intimate na intimate. Kung wala kayo nakitang ganun guys, tumahimik. Actually, yung mga ganyan tao, sila mismo naglalagay ng problema nila sa sarili nila. Ano? O, tuloy na. Grabe Galit to, na galit po siya mga kalingap. Oh. And, ayun, ang ginagawa niya daw po talaga, i-bash daw po talaga, mang-curse. Yun daw po yung ginagawa niya talaga para, siguro galit na galit po siya. Hindi niya matanggap yung naging issue. So, ang masasabi ko lang po, hindi maganda na may nakita lang kayo na issue, hindi niyo naman po alam ang totoo, 100%. Yes, oo. Hindi niyo naman po talaga alam kung ano nangyaring tunay dito ay mag-a-assume na kayo ng mga bagay na ganun. Tama, So, oo. ang nangyari po ay tawag dyan, ayun, napaka-negative po. Hanggang sa nagalit sa kanya yung mga Jomcar fans. Isa po siyang Jomcar fan at nagalit din po sa kanya ang mga Jomcar fans. Okay. Dahil nga po sa mga, pati po yung sa mga fans din ni Joy. And dahil nga daw po dun sa mga ano niya, nagang comment na daw siya ng mga pangbabash, sige na daw siyang pang-comment sa mga upload, sa mga videos. Kung sino daw ang naka-live, nagko-comment na daw siya ng mga pangit. And nang hindi maganda. Natatawa, alam mo guys, ito ang problema sa mga tao ngayon. Mas naniniwala sa fake news kaysa sa ebidensya. Pag mga ganyan, meron kayong hinala o meron kayong alamin, hanap kayo ng ebidensya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kahit saan ka makarating, ebidensya ang importante. Ngayon, kung mag-iisip ka na masyado o naniniwala ka agad sa fake, tulad niya, fake news yan eh. Na si Joy tsaka si Joma ay may relasyon. Alam mo, fake news eh. Wala ka pa naman nakikita ebidensya na naglalampungan yung dalawa eh. Kung meron, paniwalaan kita. Pero fake news,
Paniniwalaan mo. Tapos ang masakit, nandamay ka pa ng walang kaalam-alam, pati si Jomar at si Carla. At ang masakit pati asawa ni Kalingap Ian, katangahan niya. Anak ka lang teteng. Ikaw mismo ang sisira sa pag-iisip mo. Siya mismo ang naglalagay ng alanganin sa pag-iisip niya. Hindi ibang tao. Siya mismo. Kasi naniniwala sa fake news. Yung mga naniniwala sa fake news, nakakabaliw yan. Alam mo, fake news pinaniwalaan mo, talo ka dyan. Mababaliw ka dyan, maniwala kayo guys. Fake news yan eh. And after nun po mga kalingap ay tawag doon, Oh. tawag doon, parang pinost siya. Pinost po daw siya, pati yung anak niya. Mali naman yan. Now I know. Sorry guys Pero ate sorry Pero syempre, kahit ginawan ka ng mali, mali naman yung gumanti ka din ng mali. Mali po yun, no? Ang dapat, ginawa ka na masama, gantihan mo na mabuti. Pero hindi kasi may tutubid ng isang kamalian, ng isa pang kamalian. Hindi reason yun, no? Pinost daw siya, pati Oh. yung anak niya, Mali naman yun. ng tawag doon na ito, parang wala sa ayos tong mag-inang ito, basher ito. Tapos ang nangyari daw doon po mga kalingap ay gumawa daw ng hindi maganda yung anak niya. Ng bagay na pagsisisihan yung anak niya, gumawa po ng hindi maganda Oh. para mawala siya sa mundo. Hindi ko lang po talaga alam mga kalingap kung totoo po ito. Kung 100% Ayun. Oh, yan, oo. totoo yung mga sinasabi niya sa akin. Pero ako guys, kahit alam ko na may porsyento na kahit alam ko guys na may malaking porsyento na hindi totoo ang sinasabi niya sa akin, mas pinili ko mga kalingap na maniwala. Mas pinili ko na pakinggan itong Galing. taong ito, Galing. si Ate Nori. Mas pinili ko po mga kalingap na intindihin siya. Dahil nga katulad nito nga, sa mga napapabasa ko ngayon guys, sabi nyo nga baka may issue siya sa emotion niya. Oo nga. Baka may issue siya sa kanyang mahirap sabihin kasi ito Hindi, baka may problema sa mental health, no? Alam mo actually guys, no? Lahat naman tayo may issue sa mental health minsan. Hindi natin alam, hindi natin namamalaya. Minsan, in-encourage tayo na magpatingin sa psychologist, no? Sa psychiatrist. No, hindi dahil baliw tayo. Pero hindi natin alam minsan, sa pag-iisip natin, nagkakaproblema na tayo, no? Lalo na ngayon, uso ngayon depression. No? Pag na-depress ka kasi, tulad yan, pag pinahiya ka sa social media, minsan, madaling sabihin na kaya. Huwag mo pansinin, hindi pa totoo yun. Pag pinost ka sa social media, kung totoo man sinasabi ni ate, pinost pati yung anak niya, masakit talaga yun, no? Nakakatorete yun. Pero still, ang gusto ko lang dito kay Kalingap Ian, kahit sabihin na natin na hindi totoo yung ina-assume niya na hindi totoo yung sinasabi, mas pinili pa rin niya na unawain si ate at kausapin. Ito ang tama. Kayo magsasabi ng ang Kalingap toxic, hindi po totoo yan. Ito po nagpapatunay na ang toxic yung basher. Pero ang nasa Kalingap, hindi naman po. Like Kalingap Ian, kung ako dyan kung alam ko lang sisinungal, ba't ko kakausapin? Pero mas pinili niya na tulungan si ate, no, makinig. Ito yung tama lalo sa mental health. Hindi po yan simpleng sakit, no. Napakaselan yan. But still hindi ko naman ni-recognize na pag ginawa ka ng mali, gumanti ka ng mali. Hindi ko yan ipopromote, mali naman yun, no. Hindi magandang excuse yan. gandong bagay, hindi ko rin kasi sigurado. Baka may mga pinagdadaanan po siya. So, inintindi Lahat naman tayo Kalingap Ian, may pinagdadaanan. Pero hindi naman sa total extent mangbabash kami. Lahat naman tao Kaya lang sa kanya grabe talaga. Ang dami niyang oras. Oo, dyan, gagawin ko dyan. Magwawalis ako ng daan. Buong barangay wawalisin ko. Para luminis. Kasi ubusin mo yung oras mo sa social media. Biruin mo kung nagwalis ka ng buong barangay. No? Lumakas ang katawan mo. Nakagawa pa na mabuti. Kasi yung naniwala ka sa fake news, gaganti ka. Hindi ikaw rin ang sumisira sa pag-iisip mo, sa mental health mo, saka sa faith mo, at even sa emotions mo. Diba guys? ko na lang siya makalingap.
Pero anyway, puputulin natin guys kasi medyo mahaba to. I-follow nyo na lang si Kalingap Ian na kasi ko na may-ari ng fake account. So, nakakalungkot lang yung mga ganito. Ay, ba't pasensya na po si John natin. No? So, yun lang po, no? Nakakalungkot lang yung ganung mga ganitong mga pangyari, no? Pero ako naman, natutuwa ko dahil si Kalingap Ian naging positibo. No? Kasi hindi mo pa rin alam kung nagsasabi ng totoo yun. Baka maaaring may problema siya sa mental niya, sa emotions or whatsoever, no? Pero ito yung ginawa ni Kalingap Ian, kinausap niya at minabuti niya pang alam mo yun na unawain. Yun ang tama. No, pero ngayon guys, tara natin dumako dito sa issue naman ni Kalingap Rob. Ito, masakit din sa ulo to. Alam niyo bakit? Ultimo yung paghatid. Issue. Minsan di natin talaga hawak yung pag-iisip ng ibang tao, pero ewan ko na lang. Pati paghatid, issue. Pero ganun talaga social media, hindi natin talaga makokontrol guys. May mga talagang iba kakaiba mag-isip, ano? Saka na, ang problema lang kasi dito, ang nagiging biktima sa mga ganitong mga fake news ay yung mga Kalingap Angels. At syempre, itong mga vlogger mga vlogger na nasa Kalingap. Sa lang guys, may singaw kasi ako, kaya alam mo may kinakain ng candy. Hindi ko mapagseta na maayos. Pero anyway, tuloy natin to guys. Pakinggan natin si Kalingap Rob. I-upload ko yung pag naglampas 400k na itong part 67. Kasi ngayon, mga 300k pa lang, oh. Pag nag 400k na yung part 67, saka ko yung i-upload. Kasi baka masapawan tong part 67, eh. Baka masapawan, guys. Jump car. Kaya, pabiluhin muna natin yung part 67. Sa nga pala, no, yung mga issue dyan about sa kung sino yung mga naghahatid, bakit hindi kasabay si ganito, ganyan, ba't di kasabay si Carla or si Biancy. Sa mga di po nakakalam, ako po yung nagde-decide po kung sino yung susundo, Yung pala o kung sino yung, kung kanino sila sasabay. Si Kalingap pala ang nag-decide eh. Ang problema to ng mga to. Ano problema kung may ibang maghatid dyan o magsundo? Ang mahalaga, safe na bahay. Di ba sa papupuntahan, safe. Di ba? Grabe itong mga iba't ng to. Masyadong possessive ba? Masyadong possessive. Ay, nako. Kaya wag niyo pong sisihin sila Edo or sila Joms kung bakit di nila kasabay si Carla, di nila sinusundo. Kasi ako pa rin po yung masusunod. Ako pa rin po yung nagdidesisyon kung sino yung kanino sila sasabay, ano? Kahit gustuin pa po yan nila Jomar, ni Edo. Pero ako po kasi, syempre, doon ako sa, sa practical tayo eh. Kumbaga, kung saan mapapadali. Diba? Sa practical tayo eh. Tama si Kalingap Rob doon. Isipin mo yung practicality. Mamaya, kunwari, si Jomar, nag-i-scouting. Tapos malayo si Carla at si Beyonce. Papasunduin mo ba yun? Di ba masisira yung vlog yung pag-i-scout o yung pag-charity ni Edu at ni Papa Joms. Hindi practical yun. Naka-istorba ka na ng tao. Gumastos ka pa ng gasolina. No? So, that's wrong. Di ba? So, alas maganda, kung sino yung available na pwede maghatid, yun ang yun ang utusan mo. Tsaka tandaan nyo guys, pag nasa Kalingap naman, mababait naman yung mga tao ni Kalingap Rob dyan. Kung may utusan man siya doon, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan niya. Diba? Lahat naman yan guys, responsibility ni Kalingap Rob. So, huwag tayo masyadong torete mag-isip. Masyadong delulu ang mga pag-iisip. Relax lang guys. Tuloy natin. Saan mapapadali. Kasi syempre, nag-vlog tayo. Syempre, dapat hanggat maaari yung mas mapapabilis. No? Tama, Hindi naman kailangan palaging hatid sundo ni ni Edo, ni Jomar. Kasi hindi naman po kailangan. Kasi lahat naman po kami mga close niyan, yung mga angels, kahit sino sa amin, kahit kanino sila sumabay sa amin, diba? Walang problema po doon. Ako po yung nagde-decide kung kanino sila sasabay. Kagaya niyan, si Biancy, di ba, nakaraan. Siyempre, sobrang layo ng bahay ni Biancy. Oo. Kailangan ipasundo pa natin kay Eds. Kawawa naman si Edu. Kawawa naman si Edu. Malupay-pay yun.
Tapos sabihin ng mga ba't wala si Edu? O, di ba, magkasakit pa si Edu. Eh, di, nasira pa yung serye. Yung mga to, no? Kasi may mahirap pag nanonood ka lang, hindi ka umuunawa sa pinapanood mo, ano? Ay, nako. Kahit pa gusto na yun, siyempre ako nakakaramdam din naman ako ng pagod. Oo naman, oo. Ramdam ko kapag pagod na yan, kapag napapagod si Ed or si Jomar. Kaya ginagawa ko, yung mga walang mga masyadong ginawa, like si Dr. Lab, kagaya niyan, Doc, ko na magsundo kay Bensi kasi kuwawa naman sa Eds kung siya pa yung masundo. Kahit pa alam natin na gusto ni Eds yun, pero syempre, para makapagpahinga naman, para kapag nag-shoot tayo, di naman siya pagod. Yes, di ba? Diba? Kasi ang dami natin dito, marami akong kasamahan. Baka mamaya pag si Papa Eds medyo parang problemado si Papa Eds o kaya masyadong payat Hindi kaya nag-away sila ni Ebianza Hindi pa na yung issue yan. Minsan, ewan ko lang. Ewan ko ba? Ang sakit sa puson. Napatay. Tuloy natin. Para kapag nag-shoot tayo, di naman siya pagod. Tama naman si... Diba? Kasi ang dami natin dito, marami akong kasamahan dito kay boys na di naman masyadong napapagod. Kaya, kita nyo yun? Ganun, minsan sila na yung pinapahatid ko, pinapasundo. Oo. Kaya wag niyo nang gawing issue yung mga ganong bagay, yung kung sinong mahatid o masundo. Kasi ako po tama. yung nagde-decide niyan. Magwalis-walis na lang kayo sa harapan ng bahay ninyo. Pag nabitin, magwalis pa kayo hanggang kabilang barangay. Oo, ang dami pwedeng gawin Naipaiisip. Naknampat. Masyado kayo maraming oras Diba? Babasa si Alright. Kuya Prab. Anyway guys, medyo putulin natin si Kalinga Prab. Siyempre, dako na tayo rito sa main event of the evening. Ito na nga. Tingnan natin guys itong ni Mighty Emmy, no? So, pakinggan natin siya. Ito nga medyo nagkagirian sila ni Kuya Bal. Kasi nga sinabi ni Kuya Bal na paghihiwalayin nga si Ruel, no, sa Kalinga. Hindi naman sinabi lang naman paghihiwalayin, no, or pagsosolohin, no, para mag-establish siya by his own. Kasi nga may reactor na siya, may sponsor na siya. So walang reason para hindi siya humiwalay. Pero hindi naman siya inalis. At nandun pa rin yung relationship ni Kuya Bal bilang tito, bilang matubang. Yun po yung din ni Kuya Bal. So gusto lang naman ni Kuya Bal na mag-grow si Ruel. Kasi nga, dahil nga sa recently na event na nagkabanggaan itong mga reactor ng mga kasamahan natin, kapwa reactor, nag-away-away, ito magulo. Para mawala yung gulo, pinagsolo ni Kuya Bal. Hiniwalay lang naman para mag-establish. Maganda nga yung intention ni Kuya Bal. Kaya nga lang, si Mighty Emmy, I don't know, si Mighty Emmy, hello po ate Mighty Emmy, napakabait po niyan. Nung nagkita kami sa reunion, napaka-accommodating. Nabait yan. Yun lang, di lang may iwasan po na talaga mayroong family issues na. Lahat naman tayo dumadaan sa ganito. No? Pero syempre, labas tayo dun sa mga family issues nila. At yun nga, nasaktan siya na sinabi ni Kuya Bal na, ako pinapakinggan lang si Kuya Bal, no? Para ang dating no, bisa na papakinggan ko, nasaktan siya kay Kuya Bal kasi sinabi ang mag-TikTok na lang. Pero sabi ko nga sa inyo guys, yung TikTok ngayon, hindi naman po kahihiyan na mag-TikTok ngayon. Ako nga gusto ko mag-TikTok, kaya lang wala sa akin oras yung TikTok Kasi hindi ako magaling sumayaw, no? Pero ngayon guys, no, marami gumagawa ng TikTok at kumikita sila dyan. At isa na nga dyan si Rachel, kumikita siya ng mahigit 100,000 dyan. Baka hindi nyo po alam. Gano'n kasipag si Rachel. So para sa akin, wala masama pag sinabi ka mag-TikTok ka na lang. Mas maganda pa nga TikTok kaysa mag-YouTube ka YouTube, toxic talaga YouTube Pag hindi ka marunong mag-handle. So, depende yan sa tolerance mo. Kung kaya mong mag-tolerate ng bashing, ng issues, mga katoxican sa YouTube, edi mag-YouTube ka. Pero kung ayaw mo, mag-TikTok ka na lang, iwas stress. Madedepress ka pa na. Pero anyway, pakinggan natin itong live ni Mighty Emmy. No? Shout out kay Ate Emmy, hello po. Comment ka para pagbasa ko sa baba mamaya mabasa ko ulit, mag-shout out ko ulit. Okay. So, bago ko makalimutan,
ay nasaan ang respeto? Nasaan yung komunikasyon? Ang respeto po ay pakita natin hindi lang sa kapatid, kundi pati sa kapitbahay, kaibigan, kahit sa bata. Bigyan natin ng respeto kahit na maliit na tao kasi lalaki yan sila kung meron silang natuto sa magrespeto sa maliit pa sila. Lalaki yan sila na magkakaroon ng respeto kahit sino. Regardless of their status in life. For example, yung tao ay mahirap, bibigyan ba natin ng respeto? Of course. Hindi naman natin pinapakain yung tao, hindi naman natin sila kaano-ano, wala naman tayong naiambag. Lahat ng tao, kay sila ay homeless, penniless, jobless, okay? Lahat ay kailangan irespeto natin. Ang pagtrato sa ating kapwa nilalang dito sa mundo, kindness, dapat nating i-practice sa lahat ng oras. Kindness, kabutihan, Tama po. empathy. Agree po. Magmalasakit tayo sa ating kapwa. Tama si Ate Emmy dun. Intindihin ang feelings ng ibang tao. More ng feelings natin. Yan sa akin lang yan. Sa akin, yun ang aking paniniwala sa buhay. Lumaki ako walang mentor. Lumaki ako walang magulang sa Maynila. Kahit ako'y nangangapa sa buhay, walang nag-guide. Pero awa naman Diyos. Mayroong nagturo sa akin na dumiretso ako dito para bumuti yung buhay ko at matulungan ang aking pamilya. Mula pa ako'y maliit, 18 years old, pagdating sa pamilya, sila ay importante sa akin. Minsan, yung mga tao na pamilya mo ay sila pa yung nagbibigay ng sama ng loob sa iyo. Sila pa yung nagbibigay ng sakit sa iyo. Sila pa yung tumutusok sa puso mo. Ipapahiya ka, iinsultin ka sa social media. For example, nakikinig ako sa live stream kanina. Panayang tawag ng pangalan ko, Mighty Amy, tatanggalin kita sa kalingap. I don't care. Pinapakain ba ako ng kalingap? Hindi Ako pa nga nagbibigay ng pera dyan Tawag ang tawag. Ang respeto, dapat ganito ang ginawa. Ang pag-usapan mo natin, respeto Pag-usapan muna natin ng respeto. Ang respeto ay ibibigay mo ng kusa kahit na hindi mo kilala yung tao. Yan ang isang mabuting nilalang. Ang respeto, kahit saan ka magpunta sa iba't ibang panig ng mundo, kung marunong kang rumespeto ng tao, respetuhin ka rin ng kahit sino. Yung kapatid ko, walang respeto sa akin. Pero, iniiwasan kong magsalita dito sa social media dahil hindi po ako ganun. May kasabihan, don't display your dirty linen on social media. Naniniwala po ako dyan. So, sinasabi natin Ate Emmy, na wag nating i-display yung mga problema ng pamilya. Ito yun dirty linen So, tama yun. No? Pag mga family matters, hindi naman talaga dapat ilabas yun sa social media. Kasi ano na yun pag inilabas mo yan, marami na makakaalam. Di ba? At pag inilabas mo yan, at yung matitindi, inilabas mo yung mga kasiraan, behind, yung mga talagang personal issues nyo, inilabas ninyo sa social media, wala na. Kaya nga minsan yung mag-asawa nag-aaway sa tulpo. Hindi na magkaka-ayos yun Kaya ako disagree ako dun. Pasensya na sa mga tulpo fanatics, Disagree ako dun na yung mga tinatago-tago ng problema ng mag-asawa, malalaman ng maraming tao. So malit naman yung titi mo May ganon, di ba? So yung mga ganon, di na magbabati yun. Naniniwala ako.
no, kung magbati man, himala na lang. Dahil pinahiya mo social media, minsan, hindi na magkakaayos yun. No? Hindi na magkakaayos yun kasi pinahiya mo sa social media. No? Pero anyway, tuloy natin to. Excuse me. For example, ang royal family, they don't believe in exposing the dirty linen. Hindi sila sumasagot sa mga batikos sa kanila. Hindi sila nag-display ng mga tawag dyan, yung mga galit. Hindi sila nagsasalita. Hindi sila sumasagot sa mga basing. Para sa kanila, they don't want to come down to those level. You know, level nila mga tao ng babatikos. So, quiet lang sila, silent sila. Ako naman, Pero alam mo, Tita Emmy, no, ito reality ng Tita Emmy. Yung mga kasi nagbigay siya ng example, yung mga Reyna at Harry sa ibang bansa, no? Like Elizabeth. Pero totoo lang guys, kasi ang mga royal family, meron silang tagapagsalita. Hindi sila talaga magsasalita, no, by their own. Hindi sila pwede magpakita ng galit, inis. Pero nagagalit at naiinis yan. Normal lang sa tao. Lahat ng tao walang exemption kahit mapahari o reyna ka man, nagagalit at naiinis yan. Yun nga lang, syempre, dahil may status sila sa lipunan, syempre hindi yan magpapakita in public. Pero meron silang tagapagsalita. Yun yung magsasalita for them. At alam naman natin na kahit sabi mong royal blood, nagkakaroon ng issue, di ba? Nagkakaaway-away sila kasi nanonood ako ng documentary niyan about Queen Elizabeth. Sila mismo nag-aaway-away. Yung nga lang hindi in public, no? Private siya. Tuloy natin. I don't like confrontation. Ayoko nang nakikipagsagutan. Tama naman 'yun. Nasabi ko yung gusto ko, alis na ako. Hmm. Hindi ako nang aaway, ako ang inaaway, ako ang tumutulong. I give more than I take. I don't like taking, I give. That's good. Kusa, That's good. ng That's good. buong puso. Agree ako na kay ate. Ang respeto ay hindi binigay sa akin. Last year pa ito. Nung mag-umpisa yung MERD. Wait. So, Ate Emmy, binanggit mo dito, last year pa ito. Kasi dapat, nagkaroon tayo ng reunion. Nung nagkaroon tayo ng reunion, dapat wala na itong mga to. Dapat nga to, limot na eh. Pero, bakit binabanggit ni Ate Emmy dito, last year pa daw to? So, dito pa lang sa word na sinabi yung last year pa to, there's something wrong here. Na ibig sabihin, hindi pala to naayos nung reunion. Kasi nung reunion, nagpunta po kasi ako doon. Nagyakap-yakap sila doon, nag-usap-usap sila. So, I thought, yung mga issue noon, dapat yun kalimutan na kasi nagkaroon ng reunion eh. But, why? No, Ma'am Ate Emmy, I'm just asking, bakit mo binibring out to? Noon pa pala to. At the same time, ako, naniniwala ko Ate Emmy, ewan ko bang magalit po kayo sa akin, pero in reality po, hindi po naman kayo binastos ni Kuya Bal eh. Ang sinabi niya lang, tatanggalin kayo, no, sa Kalingap, no, kasi kung mag-i-stay si Kalingap, si Ruel of Malalag sa Kalingap, aalisin ang mga reactor, pati po kayo, kasi kayo ang pinaka-leader nung reactor kayo nagmamanage. Para sa akin, there's nothing wrong. Kasi kahit naman sa mga company na mga corporate, no? Tingnan nyo guys, hindi inaalis nila minsan yung kamag-anak. Alam niyo yung bakit? Bad in the business yun eh. You know why? Kaya nga marami akong may mga kaibigan ko, negosyante. Sabi nila sa akin, alam nako, magnegosyo ka, ikaw na lang mag-manage mong pahawak sa mga kamag-anak mo. But sa Marzano, ay nako minsan, pag yan pa ang pina-handle mo, later on, akala mo siya na may-ari. Akala mo siya na yung boss. Ito guys, excuse ko Ate Emmy, no? Ito po nangyari po to, marami makaka-relate dito. Lalo yung mga OFW. Nag-invest sila ng business sa Pilipinas. Pinahawak nila sa kapatid nila, sa kamag-anak nila. Later on, yung kapatid nila, kamag-anak pa nila ang siga. Siya na yung, akala mo siya na yung may-ari.
So, inaalis nila yon kahit kamag-anak mo pa yun, kahit kapatid mo pa, kahit magulang mo pa eh. Kung makakasira dun sa negosyo ninyo. Para sa akin walang mali kasi Kuya Bal is a leader of Kalingap. Kumaga, ano natin personal. Labas natin dito yung issue ng family. Kasi hindi naman to, itong Kalingap po, hindi po ito pang pamilya lang eh. Marami kami din, hindi naman kami kadugo ni Kuya Bal, no? So, ang iniisip ni Kuya Bal dito, guys, is yung about Kalingap, buong entity ng Kalingap. Ngayon, Ate Emmy, wala akong nakikitang mali kung alisin kayo ni Kuya Bal kasi siya naman ang leader. Meron siyang authorization na gawin yun. How come na parang tayo magtatampo? Wala akong nakikita. No? Ako, piling ko po, Ate Emmy, hindi ka binasos ni Kuya Bal doon. Ngayon, kung sinabi niya na mag-TikTok ka na lang, wala pong masama sa TikTok. Marami po ngayon naghahanap buhay dahil sa TikTok. At marami sa TikTok sumasayaw-sayaw lang. Kumikita na. Di ba guys? Anong masama dun sa TikTok? Wala pong nakikita. Kahit sa mo niyo po daanin, wala pong masama. Kahit ako sabi ni Kuya Bal, Marzano, mag-TikTok ka na lang. Ay, masaya pa ako. Kaya lang walang ano sa akin ng TikTok. Ayos sa akin ng TikTok eh. Kasi wala akong nakita. I don't know sa iba po, no? Yung mga, siguro, I don't know guys. Opinion ko lang ito. Pero nagulat ako dito, last year pa pala. Bakit niya binibring out? Dapat tapos na to eh. Akala ko ba, di ba? Wag nang, nagbigay po kayo ng example kanina, Royal Blood. Hindi nila inilalabas yung mga issue nila. Bakit ito last year pa po ilalabas ninyo? Di ba? Ba't ilalabas nyo to? Hindi na po kayo sumasagot sa issue. Anong nangyari? Yung mga issue noon, you're trying to bring out. Why? What's the explanation behind this statement, Ate Emmy? Lalo lang hahaba tong issue na to kasi dapat sumagot na lang po kayo nung ano. Alam niyo, Ate Emmy, tapos na issue na to. Alam mo, sagitan to eh. As a panganay, ate ko pa nagkamali sa amin, humingi ng sorry yun. Ate ko pa yun ha. Minsan ate ko binababa niya pride. Pasensya na kayo kung napagalitan ko kayo. Pinalo ko kayo. Kasi ganito, nabigla din ako. Pasensya na. O, later on, wala nang away namin magkakapatid. Pero normal ang away na magkakapatid. Normal lang yan. Di ka tao pag di kayo nag-away. Pero kung nagpakumbaba po kayo, no, umigay ng sorry, para sa akin, kaya sabi mo tama po kayo, tapos na po usapan to. Hindi nalalala. Okay lang, painggan natin kung yung sinasabi niyong last year pa. Painggan natin. Alala niyo yung MERD? Successful yung MERD. Maganda ang pagpatakbo ng MERD. Maganda ang resulta ng MERD. Nagkaroon ng respeto yung mga tao. Diyan sa loob ng Kalingap, nagkaroon ng maayos ang takbo dahil sumusunod sila sa rules. Nag-umpisa na ginawa ko ng rules dahil sa MERD. Last year nag-umpisa, hindi lang ako nagsasalita. Kita ko ba ninyong full support ko? Full, F-U-L-L. Salvar Santos Matubang, makinig ka sa akin. Makinig kayo ni Edna, yung asawa mong masungit na, masama ang ugali. This is wrong, Ate Emmy. This is wrong. Kayo na po nagbanggit kanina. No? Itong sinasabi niyo masungit si Ate Edna, this is personal. Unang-una, hindi naman po nandamay si Kuya Bal dun sa statement niya nung live. Hindi niya po binanggit ang asawa ninyo. Hindi nagbanggit si Kuya Bal ng ibang tao, kundi po kayo. Kasi you're involved sa Rochelle. Ngayon, kung alisin po kayo ni Kuya Bal, karapatan niya kasi leader siya. Nothing personal, no? Labas po yung pamilyang usapan dito. Kasi kahit ako, alisin ako ni Kuya Bal, wala akong tutol eh. Siya ang leader. Siya ang may authority. Ayun po, bakit naman ganito kay Ate Edna? Na parang masama ugali. Bakit yung inilalabas to? What's the intention? Sa statement nyo na ito? For me, this is wrong. Labas siya sa issue. So,
lumalabas, may sama kayo na loob kay Ate Edna. Eh, hindi, labas siya sa issue eh. Kung masama ugali ni Ate Edna, sabi natin, pertaining, no, assuming, no, masama ugali ni Ate Edna, I want to ask you, Ma'am Ate Emmy, do you think, no, justified ba yun na banggitin mo to sa maraming tao? Ikaw na mismo may sabi. Yung problema ng pamilya, hindi dapat inilalabas. Hindi mo ba pamilya si Ate Edna? Hindi mo ba siya tinuturing na bayaw? Di ba? Ba't mo sinasabi to kay Ate Edna? This is wrong. Ilang taon na po kayo, Ate Mighty Emmy? Dapat kayo po ang nagko-control. Lalo kung panganay po kayo, hindi ko po kina-question yung pagiging panganay ninyo. Kaya lang nakita ko po yung pagiging panganay ng ate ko. Hindi lahat ng pagkakataon inilalabas mo yung mga ganitong di ba? So nakakalungkot lang po. Para sa akin, at least only my opinion. Hindi po ko galit kay Ate Emmy. Mabait po si Ate Emmy. Nagkita kami niyan. Napaka niyan, pag in-approach mo, kakausapin ganyan. Ganun kabait si Ate Emmy. Kaya nga lang, syempre, nating perfect naman sa mundo. Pero doon disagree ako doon, na ilabas mo sabi si Ate Edna, ganun yung ugali. Labas na sa issue eh. That's a personal. Di ba Gawin natin. Ayoko sanang magalit. Pero isang taon nyo na akong ginaganito. Hindi ako kumikibo. Hindi naman kayo nakikipag-usap. Ilang beses ko kayong tinawagan, hindi nyo sinasagot. Hindi nyo ako kinakausap. Bakit? Masyado na kayong mataas? Naghari-harian na kayo? Nung umuwi kami dyan sa diet, ano ang purpose namin dyan, di ba? Ang purpose ko dyan, nang umuwi ako sa diet, ay magkaroon ng reunion tayong magkakapatid. Siyempre, sabik din ako na pakasama yung mga kapatid. Magkasama-sama. Dahil lumaki akong malayo sa inyo. Pero ano ba? Si Edna, ano ang ginawa niya? May respeto ba yan? Walang pinakitang respeto, pero pinakisamahan naming magkapatid. Pinakisamahan na pinakita namin ng mabuti kung ano yung respectable person. Pinakita namin sa kanya. Inayaan namin, hindi namin pinansin yung kanyang kasupladahan, kasungitan, lahat. 3 months na plano, 3 months kami ng book, so you know we're coming over. 3 months before, sinabi namin na pupunta kami dyan dahil hindi naman basta-basta na lang kami makauwi ng sabay-sabay ng kapatid ko. Okay? She lives in Sydney, I live in Melbourne. Hindi naman, may kanya-kanya kaming buhay. So umuwi kami, alam nyo yan? Alam nyo yung mag-ama, kayo ni Rab at saka ikaw? Salvar? Pero anong ginawa nyo? After a few days, sabi mo, pupunta kayo ng Malalag para sa reunion. Yung reunion is every year. Taon-taon. Pumunta ka doon sa Malalag para magyabang. Yun ang ginawa mo. Okay? Well, there's nothing wrong with that. Magyabang ka lang sa gusto mo. So, hindi kami nagsalita. Gusto mo yan, tapos hindi ka na namin nakita. Dahil, nag-stay na kayo ng Maynila dahil sa party na hindi namin alam. Ilang beses naman kayo nakita si Rob? Once lang? Twice lang? Hindi namin nakita lang, hindi namin nakausap. So, that's fine. Umuwi, okay lang. Yung party, I organize the party. They get together ng Kalinga para magkaroon ng one Kalinga, one family get together. Para may pagkakasadal. Hindi lang puro issue. Puro bakbakan, puro bangayan, puro murahan. Okay lang, sa akin, baliwala sa akin kung magmura ang tao, basta as long na hindi ako minumura. Okay? Pero ibig ko sabihin, pinlano ko yan, inibita ko yung mga tao, gumawa ako ng mga thumbnail, mga invitation. Ako ang gumastos, nagbigay lang naman ako ng mga 18,000 pesos. Wala nga contribution dyan sa mga K-boys eh. Kahit 1,000 eh. Ako lahat eh. Oh.
Si Val nagbigay ng lechon, ang Trusa nagbigay ng isang lechon, si Dodo nagbigay ng drinks, saka mga ilang putahe ng pagkain. Post natin guys, no? Yung sinabi ni Ate Emmy, mali dito yun eh. Biruin mo, ano? Sagot daw niya lahat. Wala namang problema yun. Kaya lang, bakit nyo po ganun yung K-Boys? Na walang inambag. Yes, nagsasabi kayo ng totoo. Pero, nasira nyo naman yung K-Boys. Baka mamaya sabihin ng K-Boys, teka lang po, Ma'am Ate Emmy. Nanghingi ba kayo sa amin? Natural, kayo po ang nag-organize niyan. So, ang tendency talaga niyan, kayo ang aasahan nilang gumastos. Not unless you try to ask them to cooperate but they refuse. So, doon po kayo magreklamo. Kasi para sa akin, foul naman po yun. So, may mga, kayo na po mismo may sabi, hindi lahat ng karumihan binabanggit sa social media. Dapat po, hinay-hinay lang tayo sa pagsalita. Hindi ko po inakampihan ng K-Boys. Doon lang tayo sa totoo. Sa patas na komento. Diba, guys, ano? Tingnan natin. So, ibig kong sabihin, ginawa ko yun para magkaroon tayo ng meet and greet. Alam mo, Ate Emmy, thank you dun na. Totoo po, kasi ako, nakatanggap po ako ng blessing from you kasi kayo po ang gumastos. Tama po yun. Yung nga lang, sablay po kayo na parang, yung mga hindi gumastos, medyo parang napasama naman dun. Di ba? Kung ganun din naman pala, edi sana po sinabi nyo na lang sa kanila na magbigay o tumulong dun sa meet and greet. Kahit naman po ako, parang bila ako nahiya kasi kahit po ako, hindi ako K-Boys, no, reactor lang ako. Feeling ko na nasaktan ako dun kasi parang di rin ako nakapag-share dun eh. Kasi I was invited. But I don't know na meron palang dapat ganun na mag-share ka. Kung alam ko lang po, nag-share na po sana ako. Wala naman po kayo binanggit, di ba? Tuloy natin. Ating one kalingap, one family. Pero hindi pala totoo. Wala palang one kalingap, one family. Wala. It didn't exist. It didn't exist at all. Puro lang kayabangan, puro lang pasikatan, puro lang pataasan. Kalingap community today, as of today, ay a toxic environment. Toxic. No, that's not true. Madam, love ko kayo hindi po ako galit sa inyo, pero that's foul. Bakit nyo sasabihin ng kalingap toxic? Papayag ba ako na sabihin nyo sa kalingap na toxic? Ay sabihin mo ate ka ni Kuya Bal. Huwag nyo pong idamay. Alam nyo ba yung sabihin? No? Ako, mag-a-agree ako na merong nasa kalingap toxic. Agree ako dyan. Pero as whole entity ng kalingap, wala kayong karapatan na sabihin ito ay toxic. Bakit? Ibig sabihin ba kami? Part ako ng kalingap, toxic? Baka hindi mo mapatunayan yan. Yung ibang mga matitino dito ng mga vlogger, kalingap iyan, matitino. Binash na siya pero nakipag-usap siya ng maayos dun sa basher niya ng Jomcar at ni Joy. Yung ba't katoksikan yun? Mali. Injustice yan. As whole entity ng kalingap, huwag mo sabihin toxic. Hindi mo mapapatunayan kahit saan tayo makarating. Pero sana sabihin na sinabi nyo, meron sa kalingap toxic, agree ako dyan. Kakampi nyo ako. Pero sabihin nyo, kalingap toxic, that's wrong. It's a very libelous. Hindi nyo tong pwedeng hindi nyo pwede kahit kumuha kayo ng abogado. Hindi po ito, madam. Kawawa lang kasi pag sinabing kalingap, may reactor, sabi na natin, from the head, Kuya Bal, Kalingap Rab, Ate Edna,
mga vlogger, chat vlogger, tapos si reactor, and even supporters and sponsors. Ngayon, kung marinig na ito ng mga nasa Kalingap, then she trying to tell us that Kalingap is toxic. Will you agree on that kind of statement? For me, no. That's foul. Mali po yan. Buong Kalingap ang sinabi ninyo. Kung sinabi nyo na lang, o si Marzano, si Marzano sa Kalingap toxic. Mali, ako po, pwede. Karapatan nyo po yun. Pero wala kayong karapatan na magsalita na kahit sa amin, lahat dito sa Kalingap, nasabihin nyo yung toxic. That's wrong. Kung toxic pala ang Kalingap, bakit nakatagal kayo dito? Dapat pa lang, one day, unang araw pa lang, alam nyo yung toxic, dapat umalis na kayo. Nakailang taon na kayo sa sabi mo, 1 year ago. 1 year ago, natiis nyo, toxic pala ang Kalingap, nag-stay kayo rito? Bakit nagsiksikan kayo? Ang mga nagsasabi ng toxic ang Kalingap, pero nagsisiksik sa Kalingap, sinungaling. Bakit? Ba't ka nag-stay? Kung totoo sinasabi mo, ba't nag-stay ka na matagal sa Kalingap? Ang kausap ko dito yung mga nagsasabi ng toxic daw ang Kalingap, Oh. Ba't nag-stay ka, nagpagsiksikan ka dito sa Kalingap? Wala maniniwala sa'yo. Yun ang katotohanan dun. Ibig kong sabihin, ginawa ko yun para magkaroon tayo ng meet and greet. At thank you dyan, Ate Emmy. Thank you dyan. Agree ako dyan. Thank you po dyan. Ako nagpapasalamat po ako kasi nakita ko lahat sila at nakilala ko kayo. Papasalamat po ako dyan. Dyan, kudos po sa inyo, madam. Ating one Kalingap, one family. Kudos kay Ate Emmy. Hindi pala totoo. Wala palang one Kalingap, one family. Wala. It didn't exist. It didn't exist at all. What? Puro lang kayabangan, puro lang pasikatan. Puro lang, pataasan. Lahat naman dito sa social media, puro pataasan, madam. Ate Emmy, sa social media, lahat pataasan, ano ka ba? Pero it will depend based on your perceptions. But for me, normal lang magpataasan dito. Ang hindi lang maganda rito, yung mga problema ng pamilya, inilalabas sa social media, yun ang toxic. Wala yung kapangitan ng ugali ni Ate Edna, ilalabas mo sa social media, yun ang katoxic. Mali na yun. Kung sa tingin mo, kayo ang mabuti, hindi mo dapat nilalabas to sa social media. Ako, Ate Emmy. Mahal kita, Ate Emmy. Sinasabi ko to, hindi niyo po kaaway. No, pero that's wrong. Ay, nako. Kalingap community, today, as of today, ay a toxic environment. Toxic. Bakit hindi sinabi sa akin kagabi? Nag-chat tayo, nagising ako ng mga alauna ng madaling araw, nakita ko meron kang message sa akin na tanggalin mo muna ako sa views. Who cares about views? V-I-O-S. Tanggalin mo na kita at saka na kita ibabalik. Kasi baka daw ako mas stress. Okay? Ang unang-una, hindi naman ako nag-rekomenda na ilagay ako sa views. Dahil hindi ko nga, nagulat nga ako nang nilagay mo ako sa views. For the views. Yung sinasabi ni Ate Emmy, yun yung grupo namin, Vios, valuable, nakalimutan ko, sinabi ni Kuya Balin, valuable, intensive, tama ba? Tapos, optimistic, systematic. Yun yung Vios, tama. Kuya Bal, correct niyo ako. Kalimutan ko na naman. Valuable, intensive, optimistic, systematic. Ibig sabihin niya, sabi mo, ano ba sabi mo dyan? Welcome ko muna yung, so 2,200 live Pero viewers. anyway, guys, ako, nakikita ko dito, guys, nakapansin ko lang dito, sa ni Ate Emmy, naniniwala po ako, karamihan doon sa sinabi, puro hinanakit. Mga hinanakit nung nakaraang taon pa. Bilanggit niya mismo, di naman sa akin galing yun baka sabihin nyo sa akin galing
puro hinanakit niya yung binabanggit niya rito. Para then, personal problem, family problem, binanggit niya rin, which is wrong for me. Hindi niya naman dapat ginawa po yun. So, wala tayong personal, Ate Emmy, no? Huwag kayo masasaktan sa akin. Pero, sa akin lang, medyo sana nag-aalalay tayo ng sinasabi at hindi niyo po mapapatunayan na ang kalingap ay toxic. Sana po, Ate Emmy, kayo po ang nakakatanda. Kayo po ang dapat umunawa. Simple lang po yan. Kung ang inyong naging reply or actions, kayo po ang nagpakumbaba. No, yung mga reactor ng Rochelle, hindi nyo na lang sinagot. For example, no? Sinagot nyo man, pero hindi nyo na lang pinalala na parang, simula kasi yan eh. Huwag pakialaman ng Rochelle, ng mga reactor ng Kalingap, huwag pakialaman yung Rochelle. Doon pa lang, there's something wrong eh. So, talagang doon na simula guys. Pero anyway, no, I'm still proud, Ate Emmy. No, because nagsasabi siya ng totoo. Yun nga lang, hindi lahat ng sinasabi niya tama. Paniwala ko po yan. At di ko naman sabihin na ang sinasabi ko puro tama din. Maaring mali din po ako. Kasi ito po yung aking pananaw, hindi ko naman po ito pinipilit na sino man na maniwala sa akin. Kaya lang this time, disagree ako kay Ate Emmy. Tsaka mahirap, kawawa si Ate Edna. Biremon, wala namang, sabi nga ni Kuya Bal sa live niya, hindi naman siya inutusan ni Ate Edna. Hindi siya inutusan ni Ate Edna na kung ano sabihin niya. Yung sariling si Kuya Bal disposition yan eh. Pero anyway, pakinggan natin to guys, itong mga kondisyon ni Kuya Bal, no? Yun nga, yung kondisyon ni Kuya Bal kay Ruel of Malalag regarding nga dito sa paghiwalay sa Kalingap guys. Pero hindi naman inalis eh. Andun pa rin yung pagiging matubang nila eh. No? Sana maunawaan ng iba. Kaya iba inapi daw si Ruel. Hindi po inapi si Ruel. Isang banda inapi. Hindi naman po. Nagkataon lang for the sake of peace. Yung mga reactor sa reactor. Para matigil yung away-away na yan. Mas maganda ganun, di ba? Na alisin na lang yung mga reactor ng Rochelle kung mag-stay si Ruel, di ba? At maganda nga, ang mag-stay na lang Karepa at saka Bios. At least, hindi magulo. Pati nga yung mga reactor ni Kalinga Prab, aalisin ni Kuya Bal eh. Oh. Saan yung unfair doon? Di ba hindi naman unfair? Ano yung pang-12 ko? Pang-12? O kuya. 18 na mga si Rachel. Ipapakasal na po natin. Pang-12 yun. Nagdagtaw na ako ha. Yung pang-12 po, abay, kasala na. Ay sa harap ng kamera, nagyakap-yakapan na. Ang lamig! Hindi ka ang lamig-lamig nga. Pakasal na yan. Ano pang inihintay natin? Kasala na ha. Alam mo kuya ba, may kilala kaming ganyan, nag-aaral pa lang siya ng college, tapos yung lalaki may trabaho na. Ngayon, nagpakasal sila kasi nga, yung babae may itsura. Ligawan ng mga classmate. Para matigil na yon at natatakot yung lalaki, baka nasa abroad kasi siya. Tapos baka hindi niya mamaya, ano pa mangyari sa girlfriend niya. Nagpakasal sila ng tago, discreet. Tago lang, no? Hindi na pinaalam sa pero alam ng mga magulang, syempre. Kumbaga sa public, tinago nila. Nagpakasal sila ng maaga, kasi gano'n rin naman, doon rin pupunta eh. Pa nila papatagalin, at kaya naman ng lalaki buhayin yung babae kasi nasa abroad siya. Yun nga lang, ginawa nila yun, nagpakasal sila agad para wala namang ulit ng mga lalaki. Tapos sabi ng babae, kasal na ako. Huwag ka manggulo, di ba? Huwag ka manligaw. Nakalampating eh. So, ganun po. Nangyari naman po yan. Ewan ko lang sa iba kung paano nila i-take itong sinabi ni Kuya. Para sa akin, walang problema to eh. Kasi may gumagawa niya, papakasal ng maaga eh. Siguro din naman, mag-aasawa ka rin naman eh. Pwede naman yung magpakasal kayo na maaga. May gumagawa po niyan ah. Pero anyway, opinion ni Kuya Bal yan. At sabi ko nga, nasa inyo pa rin kung ano yung magiging komento ninyo at opinion. Ay pag di niya gawin yan, abay wag ka na magkalingap. Yan ang kondisyon ko. Di ako nagpapatawa dito. Seryoso Kuya Bal. Ang 12 ha. Okay. Next year, March. Oh. Ang daming baboy dyan. Sponsor na lang po ng Rochelle. Baka 5 baboy, baka 10 pa. Grabe, no? Kung magpakasal na sila.
Bakit? Di pwede mo pakasal? Giniginaw. Ha? Gusto mo yung init ko? Narinig ko yan, ha? Joke lang, sabi ni Isip. Joke lang. Gusto mo lang, giniginaw ako, Han. Halika, Han, may init ako. Kasal na yan! Kasal na natin! Oo! Daming pari dyan, oh! Kasi ibang fans ng Rochelle, kuya, matutuwa yun kung ikakasal na sila. Kasi may mga, ito guys don't take it negative. Merong mga senior citizen, mga 90 years old, 80 mahal na mahal ng Rochelle. Sabi nila sa akin, nag-message sila sa akin, Sir Bersano, ako sana ikasal na yung Rochelle, sabi niya. Bakit po, Nay, anong problema niyo po? Sabi ko masyado pang maaga kasi sabi niya, hindi ko na alam kung hanggang kailan lang ako sa mundo. Mahal na mahal ko po ang Rochelle, sabi niya sa akin. Kung ako lang gusto ko makita sila na ikasal, sabi niya. Sabi ko, alam niyo madam, kung ako lang tatanungin niyo po, mami, gusto ko po silang ikasal. Kasi may gumagawa po niyan sabi ko. Kaya nga lang, sabi ko, hindi naman tayo magulang. Baka mapagkamalian din tayo ng ibang mga viewers. Baka sabihin, pinipilit natin na maaga. Pero kung ako tatanungin sa inyo, madam, dahil siguro maedad na siya, saka medyo, matanda na Siguro talagang gusto niya makita, bago siya mawala sa mundo, makita niya ang Rochelle na ikasal, no? Ano lang yung hiling nung isang pansyon na matanda? Doon naramdaman ko, sabi ko, kung ako lang tatanungin talaga, gusto ko ikasal na sila. Kasi para sa mga senior citizen na nagmamahal sa kanila, mga 80 years old, 70, 60, 90, may ganun So, doon pa lang guys, kaya, di ba? Kaya nasasabi ko to. Pero siguro yung iba, for sure, meron diyang hindi iti-take ng positive, yung sinabi ni Kuya Bal. Baka isipin, iniinis ni Kuya Bal si ang Rochelle. Pero para sa akin, di po. Walang mali doon. Dahil ako nga, baka nga matuwa pa yung mga senior citizen na mga viewers ng Rochelle na ikasal lang Rochelle. Kasi at least sure sila na wala na makapaghihiwalay sa maglangga. But still, sabi ko nga, habang nasa mundo tayo, sabi nga, pag-ahas lang nasa mundo tayo, nobody's dito sa mundo, walang permanent. Di ba? Pero still, sumasampalataya tayo at umaasa at nanalangin sa Panginoon na maging sila habang buhay, especially dito sa Rochelle. Tuloy natin ito, guys. Kung may mali po, i-correct nyo, guys, Huwag nyo lang po akong personalin. Kami July Paunin, RP Max Manino. Pangdusi ko yan na kondisyon. Pangdusi. Ano yung una po? Mga reaktor. Alisin natin. So, pang-12, kasal si Rachel sa si Ruel. Tapos, pang-11, yung mga reactor aalisin. Yung ibang gusto mong lumipat sa Caripa at Bios, isama natin. Allowed naman pala. Kung aalisin yung reactor ng Rochelle, pwede sila pumunta ng Bios at Caripa. Para sa akin, alam nyo guys, sa lahat ng mga Rochelle fans, pabor sa inyo yun. Pabor sa inyo. You know why? Kung makakapunta ka ng Bios sa Caripa, maniwala kayo. Pwede kayo mag-content ng kahit iba. Hindi lang Rochelle. Marami pa kayong i-content. Ang pangalawa, ano yun? Mag-TikTok si May Timi. Mag-TikTok sana si May Timi. Huwag mag-reaction. Nakaka-stress. Pangatlo po, yung sila, Kalingap Mario, Kalingap Victor, Janibira, dalhin sa Cotabato. Naglataw na ako. Pang-12 po, kasama na. Naghamon baga? Han? Gusto mong init ko? Walang biro. Totoo po yan, ha? Narinig ko kaya. Gusto mo yung init ko? Ikasal na natin. Ikasal na natin yan. Para magkaapo na ako. Kaya pala gusto ni Kuya Bal para magkaapo na siya kay Ruel at kay Rachel. Okay, di ba guys? So nakikita niyo nandun pa rin yung relationship ni Kuya Bal, di ba? Hindi naman Kuya Bal yung sarili niya kay Ruel at kay Rachel. Nandun pa rin yung support niya, guys. Gusto nga niya magkaapo di ba? Abay, maganda si Rachel po. Wapo si Ruel. Agree ako, Kuya. Ang bunga niyan, magandang lalaki. Pwede, Kuya. Or magandang babae. Pwede. Mali ba mali yung sinasabi ko sa inyo?
Hindi kuya, kasi kung magiging mali lang yan kung sa ibang tao yung sinasabi mo. Kaya ipapartner mo si Ruel sa ibang babae, ipapartner mo si Rachel sa ibang lalaki. Yung mali. Oh, si Ruel at Rachel naman at wala namang problema doon para sa akin guys. No. Mali! Hindi kuya, hindi. Kapag hindi pumayag si Ruel sa kondisyon, abay magsulo na siya. Magsulo na siya. Ay, hindi magsulo. Itakbo yung Rosel's community. Di pa rin niya kaya magpakasal. Ayaw ko magpakasal. Bata pa ako. Ginoo. Naghamon na nga. Gusto mo yung init ko? Hinahamon ka na? Ay, narinig ko yan, ha? Doon sa live ni Rachel. Han, gusto mo yung init ko? Totoo yan, narinig ko kaya. Hindi nga mawala sa utak ko yung sinabi niya. Oo. Nasa utak ko po yung sinabi ni Rachel. Han, gusto mo ng init ko? Joke. Walang joke-joke yun. Ruel, hinahamon ka. Hinahamon ka ni Rachel. Magpakasal na. Ayan ang pangdusi kong kondisyon. Kayo mong gawin yan, wag na. Ha? Ay. Hindi ko alam yun, ha? May nagsabi sa akin. May nagsabi sa akin dito. Ay, tama lang. Oy, buto ako kay Rachel, ha? Ay, siyempre maganda. Bagay silang dalawa. Toya kuya, bagay. Bagay po silang dalawa. Totoo yan. Ruel, Rachel. Bagay po. Halingap awe. Lalaki sa atin. Ihanda ang baka. Baka ang kakakatay natin. Maraming pupunta rito. Basta yun po ang kondisyon ko. Magawa kami ng kasunduan. Ha? Sige. Ito papel. Andiyan si Kalingap Awe, si Tatay Rizan. Ang kasal next year. Ayun na, ha? Naghamon si Rizal, ha? Han, gusto mo yung init ko? Joke. Hindi mo nasakyan yung sabi ng babae? Kung matalino ka o tayo, sakyan mo. Sakyan mo. Ibang biro yan. Papa Roel, ibang biro yan. Gusto mo lang init ko? Joke. Aba, kung ikaw ay marunong magbiro, ibang biro yan. Ipakasal na natin yan. Kailan? January, February, March, April, May, June. Masabi ka. Sabi si Tatay Rizal. May date agad kuya. Hindi na pwede yan. Nag-iskwila pa. Sagot yan ni Ruel. Ang pag-iskwila niyan. Sagot yan. Nasa mabuting kamay. Ang anak mo, Tatay Rizal. Huwag ka na magreklamo. Para sigurado pong mapasakan niya na. Oo, para sure na kuya, no? Wala nang pwedeng umagaw pa. Tama, wala namang gulo. Diba? Naghamunay. Narinig nyo dahil. Ayun na, nagsabi po, yung narinig, mag-press 1 daw. Yung live mo Rizal. Han, gusto mo yung init ko? Joke. Narinig ko yun, ha? Daming press 1, Di ako nagbibiro dito. Di, totoo yan. Ibang biro yun. Ibig sabihin nun, magpakasal na tayo. At ang bagal-bagal mo. 18 na si... Okay, nag-eskwela. Yan ang kondisyon ko.
Kaya sabi ko, kung di mo kaya yung kondisyon ko, ihiwalay ang, ayan, ihiwalay na ang Rochelle community sa Team Kalingap community. Ganun kasimple yan. Yung mga reactor, huwag mong palayasin yan. Sumahan nyo. Si Ruel. Malive yan si Ruel po. Baka sa Miyerkules o sa Biyernes. Malive yan. At masabi yan. Mga kalangga. Kalangga na. Mga kalangga. Ako po ay magpapaalam na po sa Kalingap. Dahil, sabi ni Tito Bal, ay dapat daw ako ay mag-grow up. Lumago ang ating community. Gusto niyang magpakasal daw ako kagad kay Rizal. I'm not ready. Sa 5 taon pa. Di wag. Ibig sabihin po, magsulo. That's my condition, ha? Ganun. Ba't po kaya nagagalit kayo? Ba't pinagsabi dyan na mabangga sana yan si Balaga Kasid na. Sobra yan, no? Alak ka, magsisi ka. Sobra yung ganyan tao, no? So, ito lumalabas, guys. May condition si Kuya Bal. No, may condition si Kuya Bal na pwede mag-stay si Ruel. Yun nga lang, meron dalawang listahan si Kuya Bal na dapat niya sundin. Nandun nga yung magpapakasal daw si Ruel sa si Rachel. Tapos yung Raw Boys dadalhin sa Cotabato, no? Tapos pangatlo yung dito guys, alisin yung mga reactor, no? Yung iba pa hindi ko pa alam yung iba, no? Tingnan natin. May namatay ng 6. Sinumpa ako. Sinumpa ako. Siya po ang namatay, hindi ako. Sa grabe naman to, guys. Wala namang sinabing false si Kuya Bal, pero bakit din niyo ipapanalangin na mabangga yung tao, no? Ang masakit pa si Kuya Bal, pati si Ate Edna ata. Ano na yun? Pangpito ka. Magsisi ka na ngayon. Sabihin mo na, Kuya Bal, joke lang yun, ha? Di totoo yun. Totoo yan, mga kaibigan. Yung mga ganyan, hindi ako naniniwala kasi kung naniniwala ka sa Panginoon, wala yan. Kahit sumpain ka, pagbantaan ka, wala yan. Mas naniniwala pa rin ako sa Diyos. Tao. Yung isa taga-Talubati, patay mo rin. Inaway niya ako, inaway mo lang ang dahilan. Sabi ko, wag kang gayaan, baka matindi ang power ko. Iba ako ng anointing, baka ikaw madalo, baliktad. Namatay po! Sino yan dyan? Pero anyway guys, ayan sa lahat ng mga viewers natin dito, sana comment down below So pasensya lang guys, medyo bibitinin ko kayo. Pero sana po nakuha ninyo, no, kung ako po may nasabing mali, i-correct niyo po ako. Pero ako nakikita ko walang ginawa si Kuya Bal dito na pangbabalahura. No, kung titignan niyo maigi yung statement ni Kuya. Walang mali na sabi niya mag-TikTok na lang. Himiwalay sila sa Kalingap, pero ihiwalay lang naman sa Kalingap, pero hindi ibig sabihin tinakwil or inalis talaga sa Kalingap at kinalimutan niya si Ruel of Malag. No, nandun pa rin yung relationship nila. Iniwalay lang kasi para mag-grow at mag-establish si Ruel of Malalag by his own. Yun ang gusto ni Kuya Bal at wala namang mali din. Naalala ko nga, di ba, si ka-business. Kalingap yan alam ko Tingnan niyo, may nagsolo siya. Solo niya, di ba? So, okay naman Ayun yung sinasabi ni Kuya Bal, wala akong nakikita mali doon. Yung iba, tinitwist lang nila, yung ibang mga viewers, ibang mga nagko-comment, tinitwist lang nila, pinapalabas nila si Ruel of Malalag, kinawawa. Hindi ako naniniwala doon. Comment nyo lang yan. Pero anyway, sana po samahan nyo dito ako guys sa aking next video. Pasensya na po, medyo missing po ako, hindi ako mapagseta na maayos. At laging tatandaan, ang taong bitter ay walang forever mag-react ayon sa itsura, magkomento ayon sa ganda. And this Marzano again, and to God be the glory guys. And kita kasi ulit guys. At huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Bye bye po.
Yo, si Marzano nasa taas ng laro. Reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon, siguradong matindi. Kayo Love Team fans, madalas mapaluhod sa tabi. Mga basher, lagi silang nakabantay. Kahit anong gawin niya sa likod, laging nag-aantay. Pero si Marzano, hindi takot sa away. Naglalabas ng totoo kahit sinong magalit, okay? Sa Love Teams, may sarili siyang tingin. Real talk, di plastic, laging malinaw ang dating. Bawat galaw, bawat salita may direksyon. Kahit na minsan may magalit, siya di nawawala ng atensyon. Marzano, hari ng reaksyon. Walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses man ang sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit may hate, siya'y tuloy-tuloy lang. Sa bawat opinyon, may lalim at bigat ang bitaw. Mga bashers, laging galit, gustong magpabaksa. Pero si Marzano, di kayang patahimikin ng yabang. Love Team fans, minsan tumitili kapag si Marzano na parang tinutulak sa gilid. Pero sa dulo ng araw, alam nilang may tama. Kahit anong salita, siya'y laging may patama. Pinapakita lang kung ano ang totoo. Walang halong drama, di siya nagpapatalo. Bawat reaksyon parang may liwanag. Kahit na minsan may sakit, may tamang lagak. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitingan. Opinion nga'y matatag, parang bakal na walang langat. Lamat, bawat Love Team na di niya feel. Nagbabaga ang comment section, talagang chill. Pero ang basher, tuloy sa pangaasar. Sa likod ng screen di mo makikita, tahimik lang nagtatago asar. Pero si Marzano tawa lang sa gilid. Kahit may banta, di siya natitigati. Alam niya, sa totoo, siya'y panalo. Kahit anong sigaw ng bashers, tuloy ang palo. Kaya Love Team fans, kung magalit kayo, huwag kayong sensitive, di ito isang laro. Si Marzano nagre-react para magbigay aral. Di lang puro fan service, kundi yung tama at natural. At sa mga bashers, silang sa likod. Si Marzano di nyo kayang ibagsak sa sulok. Kahit anong hate, di siya matuturo. Bilang reaktor, solid, di siya mauupos na kandila sa sulok. Marzano ang hari ng reaksyon. Walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses man ang sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit sa Love Team may sarili siyang opinion. Minsan galit, minsan naman with passion. Hindi lahat ay kayang tanggapin, pero pag nag-react, tsak sa isip mo itatangayin. Pag si Marzano na ng linya, nag-iinit ang eksena, umaabot sa kritika. Ang bawat salita, parang bala ng baril. Bawat tunog ay umaalinaw mo kagos hanggang buto. Real, sa mga bashers ang daming pasarin. Pero si Marzano tuloy lang, walang mariring. Kahit bumatikos ang buong bayan, siya'y panatag, opinyon niya ang hudyat ng katotohanan. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitinan. Opinyon niya parang bakal na walang lamat. Lamat daw, si Marzano mananatili sa taas. Kahit bashers di siya kaya